Nanindigan si dati Speaker Martin Romualdez na hindi siya pwedeng gawing sangkalan ng sisi sa budget insertions at flood control scandal. Sabay turo naman sa mga dapat umanong sisihin. Live mula sa Batasang Pambansa rin, nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, anong depensa ni Romualdez at sino-sino raw ang dapat sisihin? Jiggy, iginiit ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang utak ng umano'y kickback scheme ng flood control scandal. Unang-una, hindi raw ang Kamara ang pinagbumula ng budget kundi ang ehekutibo. Ang ehekutibo raw ang mas may direktang pananagutan sa pagbalangkas ng budget at pagpapatupad ng proyekto. Pangalawa, iginiit ni Romualdez na hindi siya mag-isang nagdedesisyon sa pagpasa ng budget. Katunayan, sina dating Senate President Cheese Escudero at dating Congressman Zaldico raw ang talagang nagdedesisyon sa budget. Si Co ay dating chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. Sila rin daw ang umuupo sa BICAM kung saan pinag-iisa ang mga bersyon ng budget ng dalawang kapulungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Romualdez. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Gigigiit pa ni Romualdez ni wala nga siya sa mga pagpupulong tungkol sa budget kaya hindi raw siya papayag na maging sangkalan ng sisi. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Congressman Romualdez. Two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not be the fall guy for other people's corruption. Jiggy, bukod pa kina Escudero at Co, binanatan din ni Romualdez si Congressman Toby Chanco. Kung babalikan natin, Jiggy, napaka-vocal nito ni Chanco sa usapin ng flood control scandal at ilang beses niyang idinawit ang dating House Speaker dito. Tanong ni Romualdez kung may irregularidad pala sa budget, bakit daw hindi nagsalita noon si Chanco gayong siya naman ay Vice Chairperson dati noon ng Appropriations Committee. Jiggy? At Camille, may reaksyon na ba yung mga personalidad na binanggit ni Romualdez? Jiggy, sa ngayon wala pang reaksyon ng kampo ni na Escudero at Co, pero si Chanco bumuelta sa dating speaker. Sabi niya, hindi raw sila noon pinayagan magtanong sa budget deliberations. Dagdag pa niya, imposibleng hindi alam ni Romualdez ang mga insertions ni Co sa budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Chanco. Sabi nga ni Zaldico, everyday magkausap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So, posible ba na hindi niya alam yung pinagagawa ni Zaldico? Yun lang naman yung akin, no? At hindi totoo yung sinasabi na yung corruption ay dahil doon sa implementation sa executive branch. Ulitin ko, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. At gaya din nga nung binabanggit ni Congressman Romualdez ay tila ba binubuntun din niya yung sisi sa sa executive kasi hindi sa Congress daw yung procurement, implementation, monitoring ng mga proyekto kundi sa executive. Anong sabi rito ng palasyo? Jiggy, sa ngayon wala pang tugon ang Malacanang tungkol sa mga pahayag ni Romualdez na pinsan nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung si Congressman Chanco ang tatanungin, tingin niya walang mali sa pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa korupsyon. Wala rin daw dahilan para ilaglag ng Pangulo ang sarili niyang pinsan. Narito ang pahayag ni Congressman Chanco. Wala naman dapat ilaglag eh. Because very clear yung sabi ni Presidente, they will prosecute, yung DOJ will prosecute based on where the evidence leads them. So hindi yan laglagan. Ibig sabihin, ginagawa lang ng Presidente kung ano yung dapat niyang gawin bilang Presidente.
Jiggy, may mensahe rin si Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla, hindi raw pwedeng selective o may kinikilingan sa pagpapanagot ng mga dapat managot. Dapat daw sundin ang due process at tignang mabuti ang mga ebidensya. Tugon niya ni Romualdez sa pagpapa-freeze ni Remulla sa kanyang assets at paghiling nito ng precautionary hold departure order laban sa kanya. No comment naman dyan si Remulla, pero nanindigan siyang hindi pwedeng umalis ng bansa si Romualdez dahil nakitaan daw nila ng probable cause ang dating House Speaker sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.